hanggang online na ang labanan para makakuha ng boto at kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon, lumawak pa ngayon ang digital campaigning. Pero ang nakababahala ayon sa ilang eksperto, may ilang nagagamit ito para magpakalat ng maling impormasyon. Kaya ang COMELEC naglabas ng resolusyon para mapanagot ang maling paggamit ng digital tools. Narito ang report ni Chino Gaston. Bukod sa panunuyo sa mga botante ng harapan sa mga kampanya, maging sa mga political ads sa radyo at telebisyon, ngayon hanggang online na ang labanan para makakuha ng boto. Bahagi na ng campaign strategy ng ilang politiko ang pagkuha sa mga content creator at influencer, ang makabagong celebrities ng social media. The content creator is the more generic term because it means it's someone who produces engaging materials like videos, photos, blogs, or even art for the audience. The influencers also create content, but their intention is really sort of to market something, whether it's a product, an idea, a viewpoint. Ayon sa isang sociologist, hindi maikakaila ang kanilang hatak at relatability sa publiko. Hindi sila super malayo na artista kasi nagsimula sila bilang regular na tao lang na gumagawa lang ng content. Uy, alam ko to kasi lumalabas na to sa feed ko. Uy, nakakasagot ako to. Nagre-reply siya agad sa comments ko. Ang content creator na si Gaia Poly nakatanggap daw ng collab request mula sa isang kandidato para magpa-endorso. Pero tinanggihan niya ito dahil hindi raw tugma ang kandidato sa kanyang mga advokasya. Dineclare natin dahil, syempre kahit papaano, meron naman tayong prinsipyo. Sabihin natin na umaabot ng hundreds of thousands to millions. Isipin natin saan nanggagaling yung ganong klaseng kalaking pera. Pero hindi lang pag-i-endorso ng kandidato ang pwedeng gawin ng mga influencer at content creator. Ayon kay Professor Khan ng UP College of Media and Communication, meron ding ginagamit para manira o kaya'y magpakalat ng maling impormasyon. They can put up anything. They can even invent anything. Unless we do our own fact-checking, there's really no way to determine if what they say is true or not. Ang mas nakababahala, may mga AI app na rin na pwedeng magamit para magpakalat ng maling impormasyon. Ayon sa Lente o Legal Network for Truthful Elections, masama ang epekto ng misinformation at disinformation sa eleksyon. Nakakaapekto siya sa pag-iisip ng mga botante, nakakaapekto siya sa pagtingin ng botante sa mga kandidato, sa legitimacy ng electoral process. At kung ikukumpara sa mga eleksyon noong 2016 at 2022, mas malawak na raw ngayon ang digital campaigning. Ngayon, lahat halos ng kandidato, meron silang recognition na kailangan magkaroon din sila ng magandang kampanya, whether good or bad campaign sa mga iba't ibang online platforms. Ang maling paggamit ng digital tools ng mga kandidato pwede nang maparusahan sa ilalim ng COMELEC Resolution number 11064. Nakasaad dito na pwede nilang i-regulate ang kampanya ng mga kandidato sa radyo, telebisyon, diaryo at iba pang uri ng media, kabilang ang internet o social media. Diyan may mga paglabag patungkol sa misinformation, disinformation at fake news. Yan ang nilalabanan ng COMELEC. Kasama sa mga online campaign tactics na may election rules violation, ang pagkakaroon ng fake news factories o yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon para mag-promote o mga atake ng kandidato. Bawal din ang election sabotage o pagpapakalat ng kasinungalingan patungkol sa election system, COMELEC o sa proseso ng eleksyon. Mga fake account at mga bot army para lang makapagparami ng online engagement. Coordinated deception online o sa bayang panlilinlang kung saan minamanipula ang mga diskurso sa social media. Mga deepfakes at cheapfakes, AI-generated contents na walang disclosure na ito ay AI at fake social media accounts. Yan ay isang election offense at isang ground to disqualify the candidate. Ibig sabihin, ang mismong task force KKK namin na in-establish dito sa COMELEC resolution na ito, ang mag-i-initiate ng mga complaints o yung mga petisyon laban sa mga kandidato kung may paglabag na nakikita kami dito.
Nire-require na ng COMELEC ang mga kandidato at partido na irehistro ang lahat ng kanilang official social media accounts. Nang sa gayon ay madali raw makita kung sino ang mga lumalabag. Plano kasi namin kapag na-i-register nila yung social media account nila, sasabit namin sa mga platform. And therefore, alam ng mga platform, pagka hindi yan nakarehistro sa COMELEC, dapat nilang tanggalin yung mga post na yan. Ayon sa Lente, magandang hakbang ang paglalabas ng COMELEC ng resolusyon. It's one of the first actually in the world. If you take a look at the experience and the functions of different election management bodies all over the world, ito yung unang resolution pagdating sa use of AI or artificial intelligence sa elections. Pero hindi raw ito sapat. Kailangan talagang masolusyonan ng ating Kongreso na yung online campaigning ay magkaroon na tayo ng panibagong batas patungkol dyan. Kasi sinistretch na ni COMELEC ang Fair Election Act, Omnibus Election Code, para kahit pa paano magawa nila ng paraan to regulate campaigning in the different online platforms. So that COMELEC will have more power to regulate online campaigning. Kakailanganin mo talaga ang tulong ng iba't ibang sektor at grupo. Hindi kaya ng COMELEC lang, wala namang kaming kakayanan, wala namang kaming resources, wala kaming mga sapat na tao upang i-monitor ang lahat ng social media accounts ng lahat ng kandidato. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, dapat totoo sa eleksyon 2025.